Tumabi kayo, hindi ko pa alam magpreno. Paumanhin. Ano ba ang sinasakyan ng batang iyon? Lene. Tama ang sinabi ni Luke Xianzhang. Kailangang magbasa ng marami ang tao. Kung hindi, kahit bisikleta ay hindi mo makikilala. Ang hina mo naman. Ito ang sinasabi ng mga opisyal sa korte. Sunod-sunod na taggutom at sakuna. Puro ba mga bangkay ng nagutom ang nakakalat dito? Mahal na emperador. Ang magistrado ng Nanjun na si Luren ay tapat at mapagmahal sa mamamayan. Matibay ang ebidensya ng kasalanan. Hinihiling po ng inyong lingkod na gantimpalaan si Luren. Upang maitaguyod ang batas ng kaharian. Para mapanatag ang loob ng bayan. Hinihiling po ng inyong mga lingkod na gantimpalaan si Luren. Ang pagkukulang ng mga lalawigan at county ay kasalanan ko. Kapag natiyak ko na ang totoo, tiyak kong ang lahat ng sangkot na taksil at mandaraya ay parurusahan ko ng walang awa. Hindi ko sila palalampasin. Ito ang Nanjun. Ulat po, binibini. Opo. Hindi ko lang inakala na ang daang ito ay mas maayos pa kaysa sa kalsada ng Jincheng. Napakaayos ng pagkakagawa ng mga kalsada. Parang matagal nang nakahanda. Baka naman. Gusto kong makita mismo ang punong mahestradong luna ito. Kung gaano karaming sikreto at pakana ang itinatago niya. Sinadya nilang hatiin ang tarangkahan sa dalawang daanan. Ang mga kurakot ay gumagawa ng palusot para maningil ng bayad sa mga dumaraan. Pakiusap, magbigay daan muna kayong dalawa. Sa init ng panahon, madaling masira ang mga sariwang produkto kapag matagal nakatingga. Ang kapal mo, isa ka lang karaniwang mamamayan pero naglakas loob ka. Shuang huwag kang bastos. Opo. Mahal na. Binibini. Maaari ko bang malaman kung bakit may hiwalay na daan para sa mga sariwang produkto? Mukhang unang beses ninyong pumasok sa lungsod. Daang para sa sariwang produkto. Pero, Gino, iyan ay itinakda para sa aming mga mahihirap na magsasaka. Lahat ng may kargang gulay at sariwang produkto ay maaaring maunang makadaan. Isa lang kurakot na opisyal. Talaga bang maglalaan pa siya ng espesyal na daan para lang mas maibenta ang sariwang gulay at prutas? At para roon pa talaga? Pakiusap, lumapit ang binibining nasa sasakyan para magparehistro. Binibini. Kagalang-galang na kawal. Baguhan lang po kami rito. Ano po ang mga kailangang proseso para makapasok sa lungsod? Kailangan lang irehistro ang pangalan at pinagmulan nyo. Binibini, paano po natin ito haharapin? Kung unang beses ninyong pupunta, irerekomenda kong bumili kayo ng gabay sa Nanjun. Gabay sa Nanjun. May napansin po ba kayong kakaiba, binibini? Walang anuman, maghanap muna tayo ng matutuluyang bahay panuluyan. Hindi ba tumitingin sa daan ang mga tao rito? Ano na naman ito? Ling Shuang. Tama na. Ano nang nangyari sa unahan? Ulat po, nagbanggaan ang dalawang karwahe. Nabuwal pa ang karito ng tindero sa tabi. May nasaktan na po. Tiyak na mga karwahe ng mayayamang pamilya ang rumaragasa at bumangga. Sa karaniwang mga lalawigan at county. Nagtatakipan ng mga opisyal sa isa't isa. Ang tindero na ito ay walang pera at walang impluensya. Kaya siguradong siya ang malulugi. Ang mga angkan ng makapangyarihan ay nagwawala kung umasta. At ang pamahalaan ay pumanig pa sa kanila. Iyan ang karaniwang sakit ng lahat ng lalawigan at county sa buong kaharian. Ang Nanjun ay nasa timog ng ilog. Kaya mukhang hindi rin ito makakaiwas sa lumang gawin na yan. Dumating na ang pangkat ng tagapagligtas. Bilisan niyong magbigay daan at dalhin dito ang stretcher. Pangkat ng tagapagligtas. Anong klaseng katawa-tawang palusot ng opisyal ito? Hindi ko pa narinig na ang timog at hilaga ay maaaring paghaluin ng ganito. Pumunta tayo at tingnan. Bihirang-bihira ang nagkakaisa ang lahat para magligtas ng tao. Walang pagtatalo at agawan. Ito ang pangkat ng mga tagapagligtas. Talagang nakakagulat sa unang tingin.
Ang unang patakaran sa loob ng lungsod ay kontrol sa trapiko. Kapag may pulang palatandaan, huminto. Kapag berde ang palatandaan, dumaan. Ang ikalawang patakaran sa loob ng lungsod ay ang pagtatayo ng mga pampublikong kubeta. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagdumi kahit saan. Ikatlong patakaran, bawal ang panghihimasok sa mga usaping pangkalakal. Ulat. Ang sinumang lalabag ay maaaring iulat sa himpilan ng county. Mukhang tumutugma ito sa mga tuntuning itinakda ng inyong kamahalan para sa mga iskolar sa buong mundo. O baka naman hindi pangkaraniwan ng taong ito, o kaya'y hindi siya isinilang para maging iskolar ng inyong kamahalan. May-ari. Maaari po ba akong humingi ng 2 kahon ng maliit na mga panisilo? Sige po. Nanjun County, Tindang Kasaganaan Panandang Pandagdag 1. Narito na ang mga panisilo. Ang binata ay taga Nanjun mismo. Matagal na siyang nananatili rito. Ituturing na rin siyang kalahating lokal. Sa tingin ko, hindi karaniwan ang asal ng Binibini. Mukha pang ang galing siya sa kabisera. Paano ninyo po nasabi, binata? Ang asal ng Binibini ay marangal at mataas. Kilos at pananalita niya ay mahinahon at maayos. Talagang hindi siya mukhang karaniwang tao. Bihira sa Nanjun ang mga panauhing may ganitong dating. Kagagaling mo lang ba sa Nanjun? Kung may aberya ka, maaari mo akong lapitan para tumulong. Kung ganoon, salamat po sa kabutihan niyo, binata. Wala po yon. Isa siyang karaniwang tao sa gitna ng karaniwan. May mata at dila rin pala siya. Itong Nanjun. Talagang mas komplikado kaysa sa inaakala. Nandito ka na pala, Binibini. Kagagaling ko lang hindi ka pa namin nakita. Ngunit napag-usapan na namin. Napalibot po ang inyong lingkod sa kalahati ng lungsod. Marami po akong nalamang totoong kalagayan. Sabihin mo, ngayon, tahimik at maayos ang pamamahala sa Nanjun. 3 taon na walang nag-aatas ng nakawan o pang-agaw sa daan. Wala ring pang-aapi o panggigipit ng mga masasamang Panginoon. Ngunit bago maupo si Loren 3 taon na ang nakalipas. Ang lugar na ito ay puno ng mga tulisan at kaguluhan. Ang mga opisyal ay tiwali. At ang mga tao ay walang mapaglabasan ng hinaing. Siya mismo ang nanguna sa mga kawal para lipulin ang mga tulisan. At isaayos ng maayos ang pamahalaan. Dahil sa mga matitibay niyang hakbang, naging ganito ang sitwasyon. Tungkol naman sa usapin ng buhay sa sariwang mga daan. Malinaw na sinadya niya yon. Kung talagang tiwaling opisyal siya, ano ang pakay niya sa paggawa ng ganoong mga bagay? Binibini, nalaman din po ng inyong lingkod, na siya mismo ang nanguna sa publiko upang linisin ang tubig at ayusin ang daloy nito. Pinuri siya ng lahat bilang mabuting biyayang ipinagkaloob ng langit. Sinuyod niya pa ang mga ari-arian ng mga malulupit na Panginoon sa lungsod, at ipinamahagi sa mga api ang lahat ng lupang nakamit. Ang mga tao sa Nanjun, lahat ay taos pusong nagpapasalamat at kumikilala sa kanyang kabutihan. Suong-er, sa tingin mo ba, tiwaling opisyal ba siya? Sa tingin ko po, malinaw na hindi siya tiwaling opisyal. Bukod sa pagbibigay ng mga lupa para sa kapakanan ng taong bayan, naglabas pa siya ng pangakong 3 taong walang buwis para mahikayat ang mga mangangalakal. Malakihan din niyang pinaayos ang mga kalsada at infrastruktura. Sa bayan, tinatawag nila itong pag-udyok sa kalakalan gamit ang agrikultura. O pag-udyok sa agrikultura gamit ang kalakalan. Kalakalan para sa agrikultura para sa kalakalan. Tama. Si Lu Zixian ay nag-recruit pa ng mga mamamayan para magtrabaho at namahagi ng sahod at rasyon. Nagpatayo siya ng mga paaralan, klinika at iba pang pampublikong pasilidad. Sinabi niyang nais niyang marating ng lahat ng tao sa ilalim ng kanyang pamamahala ang paaralan. Kahit ang tingin nila sa akin ay may sakit. Mabuti. Ang tapang mo talaga, anak ng langit. Sa loob ng Yingshan, ang mga anak ng maharlika lang ang pwedeng pumasok sa pribadong paaralan. Isang sulyap lang niya sa county. Sinasabi pa niyang dapat makapag-aral at magpagamot ang karaniwang tao. Binibini, napag-alaman ng inyong lingkod na hindi siya baliw. Bakit mo nasabi yan? Dumaan at nagtanong-tanong ang inyong lingkod sa lahat ng nakita ko. Lahat ng ginagawa niya ay para sa ikabubuti ng Nanjun. Hindi kaya isa siyang tunay na makakayang opisyal. Kung gayon, bakit wala man lang isang ulat na naisumite sa prefecture? Wala ni isa mang tala kailanman. Ayon sa sabi-sabi, hindi raw kailanman nakasundo ni County Magistrate Lu ang mga opisyal sa kabisera. Kaya tinanggihan niya ang imbitasyon ni Chancellor Li Chongxian. Ang mga nauna niyang ulat tungkol sa mga patakaran.
Laging naiipit at nawawala sa gitna ng daan. Parang bato na lumubog sa dagat. Mula noon, wala nang anumang ulat na nakalusot. Mabuti. Napakagaling. Talagang si Li Chongxian. Naglakas loob pa siyang isigaw na arestuhin ang magnanakaw. Linisin ang kanyang kabuotan. Sasamahan ko kayong puntahan at makita ang county magistrate ng Nanjun. Pakisuyo, ipagbigay alam mo sa inyong county lord. May mahalaga kaming sadya. Talagang malas. Maaga pa lang, pumunta na ang aming county lord sa bagong pagawaan sa labas ng lungsod para magmasid. Bagong pagawaan? Hindi ba nga? Araw-araw siyang nakatambay doon. Sinasabing gumagawa siya roon ng mga bagong bagay na wala pa sa mga naunang dinastya. Ang ibig mong sabihin ay mga bagong bagay. Na. Pumunta tayo sa labas ng lungsod at hanapin siya. Binibini. Hindi na kami papasok sa county office at hihintayin na lang si Ginoong Lu. Dapat pa rin siyang makita. Hindi naman kailangan sa county office pa maghintay ng matagal. Mas mabuti pang dumiretso tayo sa kanyang pagawaan. Gusto kong makita ng sarili ko ang mga bagong bagay na hindi pa kailanman nagkaroon noong mga naunang panahon. Ano ba talaga ang pinagmamalaki niya? Binibini, sa unahan ay ang industriyang itinayo ni County Magistrate Lu. Mahal na po at mahal na Binibini, nalaman na namin na mahigpit ang seguridad sa paligid ng industriyang iyon. May mga tanod sa labas araw at gabi. Ngunit hindi pa rin natin alam kung ano talaga ang gamit sa loob. Ang tanging nakikita lang ay napakaraming bakal na tubo at uling na ipinapasok. Hindi pa matukoy ang aktual na ginagawa roon. Ang mga manggagawa ay pawang mga lokal na mamamayan. At hindi nakikipag-ugnayan sa labas. Bilang isang county magistrate, nakapagpatayo siya ng industriyang ganyan kalaki. Napakalihim. Talagang kahina-hinala. Habang mas tinatakpan niya, mas lalong nagdududa ang mga tao. Mas lalong may tinatagong katotohanan sa loob. Salamat, Ling Shuang, sa pakikipag-ugnayan mo ng maaga. Sabihin na lang nating mga mangangalakal kami mula sa kabisera. At nais naming makaharap si Ginoong Lu. Gusto naming makita ang mga bagong bagay na nasa kanyang kamay. Tumigil kayo. Lugar na mahigpit ang pagbabantay. Bawal pumasok ang mga walang pakialam. Kami ay mga mangangalakal mula sa Incheon. Dumating kami para hilingin kay Ginoong Lu na pag-usapan ang malakihang pakikipagtulungan. Ginoo. Makaharap si Ginoong Lu. Tama. Nagmula pa kami sa malayo. Pakisuyo, ipagbigay alam mo sa kanya. Sandali lang po, mga Ginoo. Binibini. Sa tingin mo, papayagan niya tayong pumasok. Kung talagang mawawala siya sa ayos. Wala siyang dahilan para hindi tayo tanggapin. Pinayagan na tayo ni Ginoong Lu. Mga Ginoo, pakiusap. Ang teknolohiya sa Nanjun ay pangunang antas. Siya yon. Katatapos lang niyang pumasok sa lungsod at nakarating agad sa industriyang iyon. Malamang galing siya sa Yingshan para sa lihim na inspeksyon. Hindi namin matukoy ang tunay niyang pinagmulan. Ayusin muna natin ng maayos ang lahat bago natin pag-usapan. Mga Ginoo, malayo pa ang inyong nilakbay. Pasensya po, tila nagkulang ang aming pag-asikaso. Sana po ay mapagpakumbaba ninyong tanggapin. Abala po ang mga gawain ni Ginoong Lu. Kami po ang basta na lamang nakialam at nagkagulo sa pagpasok. Siya po. Noon pong araw, naghiwalay kami sa tindahan ng Baozi. Hindi ko inaasahan na siya pala ang bagong opisyal ng Nanjun. Ako po si Xiaojiu na naglalakbay ng palihim. Ito po ang aking tagapamahalang kasama, si Lin Shuang. Galing po kami sa Yingshan. Narinig namin na masigla ang kabuhayan sa Nanjun. At puno ng mga bagong imbensyon. Kaya naparito kami upang magmasid at matuto. Huwag po kayong mag-alala, Binibining Xiao. Hindi ko inakalang magkakasalubong tayo rito mismo sa lugar ng pagawaan. Hindi ko rin po iyon inasahan. Ang prinsipe ay ang ama at ina ng mga opisyal ng Nanjun. Kailan po nagkaroon ng ugnayan si Binibini at si Ginoong Lu?
Kung nais pong makita ni Binibining Xiao ang mga bagong bagay sa Nanjun, hindi ko na po itatago pa. Sumunod po kayo sa akin. Ito po ang silid ng pagbuo ng mga kanyon. Lahat ng piyesa ay may isang pamantayan. Ginagawa sa isang anyo. At kapag nasira, maaari itong palitan agad. Pamantayan. Pamantayang produksyon. Iyan ang kahulugan ng pamantayang produksyon. Iisang sukat at ayos. Nakakataas ito ng produksyon. At nakababawas ng nasasayang. At mabilis ding makapagpapalit ng supply ang hukbo sa hangganan. Pero lahat ng ito ay mga sandata ng hukbo. Ang pribadong paggawa nito ay mabigat na kasalanan. Kung gayon, ano naman? Ang bilang 3 kanyon ay tapos na sa pagsubok. Maaaring subukan ang pagpapaputok anumang oras. Dumating ito sa tamang panahon. Kaya pakiusap, Binibining Xiao, personal ninyong makita ang husay ng mga sandata sa Nanjun. Ginoong Lu, may nais po akong itanong. Magsalita lang po kayo ng walang pag-aalinlangan. 3 taon nang ginugugol ni Ginoong Lu ang panahon niya. Sa paghahagis ng napakaraming mabibigat na sandata. Ano po ba talaga ang hangarin nyo? Dapat pong alam ito ni Binibining Xiao. Taon-taon, ginugulo at ninanakawan tayo ng mga Tatar mula sa Hilaga. Walang mabuting na idudulot, puro kasamaan. Hindi na makapamuhay ng payapa ang mga karaniwang tao sa hangganan. Pero para sa kanila, isa lang itong panandaliang aliw. Ang paggawa ko ng mga kanyon na ito ay may isang layunin lamang. Itaboy ang mga dayuhang kalaban, bantayan ang lupaing sinasakupan, at pangalagaan ang kapayapaan ng sambayanan. Upang makapagpatayo ng isang bakal na pader na mahaba. Para hindi na muling matapakan ng mga Tatar ang kalahating hakbang sa hangganan ng Dakilanggan. Tayo na. Dalhin po ninyo ang mga Ginoo upang masdan ang bagong pagtatanghal. Mas mabuting makita kaysa marinig. Pagkatapos mapanood ni Binibining Xiao ang pagsubok ng pagpapaputok, mauunawaan niya rin. Handa na po ang lahat, mahal na Ginoo. Binibining Xiao, maaari na po ninyong tingnan. Apoy. Ang lakas nito. Napakatindi pala. Ito pa rin ba ang lumang modelo mula sa simula? Ito ang inaral at binuong hulihang kargadong kanyon. Masasagad pa ang bilis ng putok ng isang beses pa. Hind, maaari pa pala itong mapahusay ng ganito kalaki. Mabuting niyong sinuri ang bawat datos. Hindi dapat magkaroon ng kahit kaunting pagkakamali. Opo, mahal na Ginoo. Sa ganitong uri ng kagamitang panangga sa hangganan. Sino pa ang matatakot sa mga Tatar na hindi mapuksa? Ito ang pinakaubod ng Nanjun. Lahat ng bagong teknolohiya sa buong lalawigan ay dito nagsisimula. Mga makinang pinapaandar ng singaw at mga makinang pantahip ng tela. Ang mga bagong kagamitang pansaka ay pinalalaganap din mula rito. Ito ang pinakaabagong pinahusay na bentilador na tinatapakan. Maaaring subukan ito ng 2 binibini. Ngayon, para bang ako ay isang diwata na dumaraan sa hangin. Napakagaling mo, Binibini. Pansinin niyo ang ayos ng katawan. Napakahusay ng bagay na ito. Lanan, napakalakas ng hangin. Sakay na kayo. Dadalahin ko kayong 2 sa isang lugar para makita nyo. Napakatatag ng karwaheng ito. Ni ang mga karwahe ng mataas na uri sa Yingshan ay hindi makakapantay dito. Nilagyan ng ilalim ng karwahe ng mga pampalambot ng alog.
Kaya kahit sa lubak at batuhan, maayos pa rin ang takbo. Saan po? Sandali lang. Hanapin muna natin. Ay naku. Aking butihing binibini. Maaari po ba kayong magpigil ng kaunti? Hindi lang basta matatag. Mas mabilis pa ang takbo kaysa sa karaniwang kabayo ng ilang ulit. Nakarating na po tayo sa malayong lugar ng pagsubok. Mahal na po. Lahat ng takdang sukatan ay pumasa. Ang pinakamalayong abot ay lumampas pa ng 500 metro kaysa dati. Magaling. Isang antas na pagtaas ang ipagkakaloob buwanan. Kasabay nito, ipapadala rin ang nararapat na benepisyo. Benepisyo po. Mga patakaran para sa benepisyo bukod pa sa buwanang sahod at pagkain bigay. Isa.
Sa timog,
Katatanggap lang ni Xiao Jia sa bundok ng isang mensaheng agad na susunugin. Tao. Hindi ko pa nasisiyahan. Ang buwis natin ay hindi sisingilin sa kalakal. Hindi sisingilin ang buwis sa kalakal. Magbabayad lang ng 2 yen bawat araw bilang upa sa pwesto. Upa sa pwesto. Ano ba, pangdaan lang na bayad iyon? Ang bayad sa pwesto ay halagang napakaliit.
Talagang maayos na maayos. Hindi pa ako patay. Si Li Chongxian at ang mga tiwaling iskolar na ito, minamadali nilang patibayin ang lumang kaayusan. Mahal na po, agad tayong babalik sa Jincheng. Hanggat naroon po kayo sa Jincheng. Ang mga chismis ay kusa ng mapipigil at guguho. Babalik sa Jincheng. Sa pagbabalik ko, si Li Chongxian ay kailangan lamang magtago ng mga tauhan sa kalahati ng daan. At magpakalat ng sabi-sabing pinaslang ako ng mga rebelde. Babalik akong buhay. Bilang huwad na bihag na nakapulupot sa kamay ng mga rebelde. Ang gusto niya mula simula hanggang dulo ay ang hindi na ako makabalik. Napakasama at napakalupit. Mahal na po. Kung ang pagbabalik sa Jincheng ay isang bitag ng kamatayan, huwag na po tayong bumalik. Kami ng mga taga Jincheng, pumunta sa Nanjun, sa pamamagitan lang ng isang bayan, ay nakayang salungatin ang pangkat ng mga opisyal na kumakapit sa kapangyarihan, pati ang sandaan-sandaan at libu-libong kawal. Ginoong Lu, baka masyado pong padalos-dalos ang sinasabi niyo. Yen mahal na po. Sumunod kayo sa akin. Sa aking palasyo bilang county magistrate. Hindi lang iyan ang mayroon. Ito. Kaya nitong magpaputok ng sunod-sunod ang baril. At maglagay ng bala ng napakabilis. Ito ang inimbentong baril na may otomatikong bala. Sa isang sanay na kamay, isang putok lang. 300 bala ang sabay-sabay na sisiklab. Sa isang kisap mata, magiging parang tinatakpan ang langit at araw. Na hindi kayang pantayan. Ang nakita kahapon ng mahal na po ay ang pinakamahinang antas pa lang. Sa isang putok na ito, walang tutubong damo sa loob ng kalahating li. Ano itong bagay na ito? Libing sa lupa ang mga pumutok na granada. Kapag dinaanan ng tao o kabayo, puputok agad sa lugar. Isang buong lawak ng pagsabog. Sapat para walang makabalik sa higit 10,000 sundalo. Luren, ikaw ay nagtatago ng ganitong sandata. Ayon sa batas ng dakilang Qian, ang pagtatago ng mabigat na sandata ay parurusahan ng pagdakip at pagpugot sa buong angkan. Mahal na po, nais niyo bang litisin ako? Handa po akong tanggapin ang anumang parusa. Ngunit hindi po ba maaaring isipin muna nyo? 3 taon na ang nakalipas. Matagal nang itinuring ng korte ang Nanjun na isang abandonadong lupain, na hindi pinagtatamnan ni isa kapag taggutom. Makapalit sa bulok na sulok, walang makapagsabi. Hindi ako gumagawa ng mga sandatang ito. Ano ba ang dapat gawin ng mga mamamayan ng Nanjun? Dumating ako rito upang siyasatin ang kaso ng tiwaling prefect ng county. Sa ganitong tingin na yon, talagang ang dapat singilin ay nasa kabiserang lungsod. Tatanungin ko ikaw. Kung magpapadala ng hukbo si Li Chongxian upang sumalakay, kakayanin ba ninyong ipagtanggol ang Nanjun? Ulat sa labas ng silangan 17 li. May nakita na malaking hukbo. Itaas ang watawat ni Li Chongxian. Sinasabing 6,000. Nagpapanggap daw silang mga sugo na dumarating upang sumalubong. Sumalubong. Ang emperador na dinala ng 6,000 sundalo para sa lihim na pagbisita. Malinaw na ang layunin ay wasakin ang po. Mahal na emperador, sumama po kayo sa akin sa lungsod. Sa tingin lang malalaman. Ito ang inyong panangga sa pagtatanggol ng lungsod. Mukhang totoo nga, mahal na emperador. Ayon sa utos ng hukuman, ang mga sandatang panlaban na likha ni Luren, mahusay magtayo ng matibay na moob. May masamang binabalak, buksan agad ang tarangkahan. Magmakaawa at humingi ng tawad. Baka maisalba ko pa ang buhay ng mga mamamayan sa isang lungsod. Hangarin ng hukuman. Ako naman ang titingin. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Na mangahas manggulo sa Nanjun. Mamamatay na nga, matigas pa rin ang bibig. Ipasa ang utos na lusubin ang lungsod. Pagkatapos mabasag ang lungsod, ang mga ari-arian sa imbakan ng gobyerno ay kukunin ng mga kapatid kung sino ang makarating. Dahil ipinadala na sa pintuan, huwag nang isipin pang makabalik pa. Ipasa ang utos, handa na ang artilyerya. Ito ano ba ang halimaw na ito? Tumakbo. Takbo na. Ipasa ang utos, linisin ang labanan. Ayusin ang mga haligi ng parisada. Magdagdag ng mga bantay sa pwesto. Mag-ingat sa posibleng balik-atake ng kalaban. Mga pangunahin ng 6,000.
Ang kagalingan sa pagsindi ng insenso ay hindi makapagtatayo ng hukbo. Maging ang punong general ay mamamatay dito mismo. Ang pader na putik na ito ay may kanyon pa. Nakagugulat pala ang lakas ng mga baril. Gumawa ng mga sandata at kumpunihin ang himpilan ng county. Tiyak na napakalaki ng nagastos dito. Ang pader ng lungsod. Kapag may mga sandata, mas nagiging matatag ang depensa at pag-atake. Naalala ko, 3 taon nang walang naipadalang kahit piso ang hukuman sa Nanjun. Kahit isang butil ng bigas. Ikaw, isang tagapamahalang county. Ang namamahala sa munting hanggahang county na ito. Paano mo nagawang makalikom ng napakaraming salapi at butil? Kung nais po ninyong malaman ang buong katotohanan. Susunod po ako sa inyo sa tanggapan ng mga aklat upang alamin. Ginoo, nais po ninyong makita ang ulat ng kita at gastos ng Nanjun nitong mga nakaraang taon. 3 taon na ang nakaraan nang dumating pa lang si Ginoong Lu. Walang natira sa kaban ng pamahalaan ng Nanjun. Kulang pa sa 10,000 tael ang kinikita sa buong taon. Kahit ang sweldo ng mga kawal at opisyal ay hindi magkakasya. At ngayon, ang taunang ulat noong nakaraang taon, ang gasto sa pagtatayo ng mga pagawaan, bayad sa mga manggagawa at pera para sa mga mamamayan para kumpunihin ang pader ng lungsod at iba pang gastusing pampubliko. Mga pinong asin, salamin, kagamitan sa bukid, at ang 3 pangunahing tindahan. Dinala pa ang buwis sa butil at pagkain. Ang netong kita ay 1.2 milyong tael. Ang taunang kita ng kaban ng Dawayong ay 18 milyong tael. Ang isang karaniwang malalaking county ay di higit sa 300,000 tael sa isang taon. Itong malayong hanggahang maliit na county. Ang kita sa isang taon ay halos katumbas ng mahigit 4 na county. 3 taong pag-unlad. Mula sa kulang sa 10,000 tael kada taon hanggang sa mahigit 2,200,000 tael na sobra sa katapusan ng taon. Sa pamamagitan lamang ng isang pirasong lupain sa hangganan. Paano mo ba ito nagawa? Kahit na maibunyag pa, wala rin namang hiwaga. Pag-upo ni Ginoong Lu sa tungkulin. Ipagawa muna ang mga opisina. Turuan ang buong bayan ng mga kasanayan para mabuhay. Pagkatapos ay patatagin ang presyo ng palay. Putulin ang katiwalian at hambalusin ang mga mangangalakal. At ayusin muli ang mga patubig. Palawakin ang lupang sakahan at tiyakin ang magandang ani. Hayaan ang mga tao sa paligid na maglingkod bilang opisyal. Gusto niyang buksan ang kaban ng pamahalaan at magsabing pera. Kami, si Ginoong Lu, ay magiging pinuno ng lalawigan. Kasama ang mga tao sa buong county, sabay kaming kikita ng pera. Maganda ang paninda at tunay ang presyo. Kung ang mga tao ay marunong mag-isip ng paraan para mabuhay, mabubusog sila. Natural na mapupuno ang kaban ng pamahalaan. Sayang lang at nakatali tayo sa maliit na county na ito. Kahit lumaki pa ang negosyo, wala ring mapupuntahan. Mayroon kang mga batas para pagyamanin ang bansa. At may talento ka sa pamamahala sa bayan. Magkakalap ng yaman, magsasanay ng hukbo, at bihasa sa lahat ng bagay. Sa galing mo. Kahit humiwalay sa lupain at ipagtanggol ito mag-isa, may sobra ka pa rin. Bakit ka patutulong magbantay sa maliit na pwesto ng isang hamak na gobernador? Hindi ba ganoon? Ikaw pa ang nagtatanong kung hindi ganoon. Para sa akin, ang pamamahala ay para sa kapayapaan at kabuhayan ng mga tao. Bilang gobernador, ang kakayahang mapanatiling matatag ang buong county ang mahalaga. Sapat na yon.
Yung taunang inspektor na pinupuri nila. Ang mga opisyal na nagbalakayo para mangurakot. Nahuli habang tumatakas kagabi. Pinatawan na sila ng parusa dito mismo sa lugar. Lahat ng sangkot sa pagnanakaw at pagkalap ng yaman sa panahon ng sakuna. At ang mga opisyal na nakipagsabuatan sa mga tiwaling mga ngalakal, ay agad na pinugutan at nilitis. Ang mga kasabwat ng inyong partido sa buong bansa. Isa man ay hindi makakatakas. Ang 70,000 tael ng salaping pandisgrasya sa loob ng 3 taon. Ibabalik ng inyong kamahalan pati tubo ng buo. Hindi ko kulangin ng kahit 1 sentimo at ibabalik din sa mga tao ng nandiyon. At sa gayo, malilinis ang hanay ng mga taong ito. Hindi lang pala sila mga uod sa tangkay na inalis, kundi napakarami pala nila sa buong dayong. Sa ganitong kalaking pagtatakip sa katotohanan, sino ang nakakaalam kung ilan pa ang nasa taas at nasa baba? Pinarusahan ng ilan. Pero may mga bagong lilitaw pa rin. Walang laman ang kaba ng bansa. At naghihirap ang mga tao. Ang kahirapan ng buong bansa ay umabot na sa ugat. Kaya naman umusbong ang napakaraming katiwalian. Sa pagpatay lang sa mga tao. Hindi masusugpo ang ugat ng problema. Ang ibig sabihin ng kanyang kamahalan ay, ang pinagmumulan ng katiwalian ay hindi kailanman puso ng tao, kundi itong lumang sistemang na ipapasa sa loob ng 1,000 taon. Isang lumang kaayusang hinahati-hati at pinagsasamantalahang muli at muli. Walang laman ang kaba ng bansa. At naghihirap ang mga tao. Ang pagpatay lang sa mga opisyal ay walang saysay. Tanging ang pagpapatatag sa bansa. At ang pagbibigay sa mga tao ng totoong hanap buhay. Ang tunay na makakaputol sa ugat ng katiwalian. Nauunawaan ko na. Bukas, sasama ako sa pagbalik mo sa kabisera. Ako mismo ang magpapatupad sa lumang mga patakaran. Para tunay na yumaman ang dayong. Sumusunod po ang inyong lingkod. Wala po akong pagkakamali. Ang kapangyarihan ng mga angkan, at ang kapangyarihan ng kalakalan at palay, ay pamanang sistemang daan-daang taon ng umiiral. Lene, ang daang lihis ni Loren. Ang tunay na gumugulo sa kaayusan ng hukuman. Ang mga ginawa ko, lahat ay para sa pagpapanatili ng ugat ng dayong. Sa puntong ito, hindi ako magsisisi. Mapapanatili ang ugat. Nakikipagsabuatan ka sa mga pribadong hukbo. Nagnanakaw ng salaping pandisgrasya. Nagtitipon ng mga sundalo para patayin ang mga kinatawan ng hukuman. At itinulak ang mga tao na ipagbili ang mga anak na babae at anak na lalaki. Ito ba ang ugat na sinasabi mo? Ang nagwawagi ang hari, ang natatalo ang talunan. Inaamin ko po, hindi na kailangang magsalita pa. Si Li Chongxian ay nagbuo ng paksyon at naghasik ng gulo sa pamahalaan. Nagnakaw at nagpahirap sa mga tao. Matibay ang ebidensya. Tanggalin sa lahat ng tungkulin sa pamahalaan. Kumpiskahin ang buong ari-arian ng pamilya. Ikulong sa kulungan ng palasyo at hintayin ang pagbitay. Imbestigahan din ang lahat ng kanyang kasabwat. Nalinis na ang paksyon ni Li Chongxian. Panandaliang napawi ang hadlang sa korte. Ngunit malinaw sa akin, madali ang maging opisyal. Mahirap ang muling pagbangon ng kaharian. 3 taon sa Nanjun. Ang taunang kita ay wala pang 10,000 tael. Umabot sa 1,200,000 tael. Ipinatawag kita ngayon. Hindi para bigyan ka ng opisina o titulo, kundi upang taos-pusong humingi ng payo. Upang ang buong dayong ay maging tulad ng Nanjun. At mapuno ang kaba ng bayan. At mamuhay ng payapa ang mga mamamayan. Anong paraan ang dapat gamitin? Ang sistemang nais mong ipatupad. Ako mismo ang mangunguna sa pagbabagong ito. Kayo po ba ay talagang tatahakin ang mapanganib na landas na ito, mahal na emperador? Kung gagawin ito, tatamaan ang pundasyon ng mga makapangyarihang angkan sa buong kaharian. Hindi may iwasang harangin ito sa bawat hakbang. Pasya ko na. Sa loob ng 1,000 taon, sinamantala at piniga ng mga angkan ang bayan. Hindi na kayang ilarawan ang paghihirap ng mga tao. Kahit gaano kapanganib ang landas na ito, kailangan ko pa ring buksan ang daan para sa sambayanang nasa ilalim ng langit. Kung ganyan ang malasakit nyo, mahal na emperador, kapalaran ito ng mga mamamayan sa ilalim ng langit. Ang paraan upang maibangon ang kaharian. Kung sasabihing mahirap, talagang mahirap. Kung sasabihing simple, simple rin. 3 lang ang mahalaga. Alin po ang 3? Sa palagay ko po, dapat baguhin ang buwis sa lupa. Palagin ang tunay na hanap buhay. Buksan ang kalakalan at mga ruta ng komersyo. Basagin ang kapangyarihan ng mga makapangyarihang angkan. Sa monopolyo nila sa asin, bakal at bigas. Ibalik sa bayan ang kita.
Ipaabot ang pakinabang sa mga tao. Madaling sabihin. Pero kung isa sa buhay, baka makapagkagulo tayo ng husto. Ang pinakaikinababala ko ay iyan mismo. Sa loob ng daang taon, nakabaon ang mga angkan sa korte. Magkakaugnay at napakalalim ng kanilang ugat. Kapag dinala ang bagong patakaran sa mga lalawigan, tiyak na kakaltasan at sisikil-sikilin ito sa bawat antas. At ang magdurusa pa rin ay ang mga mamamayan. Alam ko, ang mga matandang opisyal na ito, hinding-hindi upo na lang habang pinuputol ang kanilang pinagkakakitaan. Sa tingin mo, dapat. Paano ito mababasag? Una, magpakita ng otoridad. Pangalawa, magtanim ng tiwala. Unahin ang mga mahalikang pasimuno ng hadlang. Gumawa ng halimbawa sa isa para matakot ang lahat. Pakalmahin ang korte. Saka magsalita ang bisa ng bagong patakaran. Kapag nakinabang ang mga tao, susunod din ang mga lokal na opisyal. Mabuti. Bukas sa umagang pagdinig, ako mismo ang maglalatag ng bagong patakaran sa harap ng lahat. Gusto kong makita kung sino ang mga ngahas humarang sa landas na ito. Sa mga nagdaang taon, palagi akong nagbigay daan sa mga angkan. Ngunit ang kapalit ay hungkag na kaba ng bayan at pagdurusa ng mga tao. Sa pagkakataong ito, hindi na ako urong. Kailangang isulong ang mga bagong patakaran. Ngunit dapat nating itatag muna ang mga tuntunin. Ano ang iyong hangganan? Sabihin mo ang lahat. Pagbibigyan kita. Mahal na emperador, mayroon akong 3 prinsipyo. Dahil nakasalalay rito ang tagumpay ng reforma. Kailangan ko ang pahintulot ng ye-ye. Sige, makikinig ako. Una, ang bagong patakaran ay dapat nakatuon sa kapakanan ng taong bayan. Sino mang nangahas na magsamantala sa bagong patakaran upang mang-api sa bayan, anuman ang antas o ranggo nila, ay dapat parusahan ng kamatayan. Pangalawa, ang asin, bakal, butil at asukal ay dapat hawakan ng pamahalaan at ibenta sa tamang presyo sa taong bayan. Ito ang wawasak sa pundasyon ng katakawan ng mga negosyanteng dahaman. Pangatlo, kapag naipatupad na ang balangkas ng reforma at maayos na ang takbo ng bawat lalawigan, hinihiling kong bumalik sa Nanjun upang maglingkod. Una, upang pangalagaan ang modelo ng pamamahala. Pangalawa, upang umiwas sa gulo sa loob ng korte. At hindi na makagambala sa aking pokus sa paglilingkod. Hindi ako naghahangad ng mataas na ranggo. Nais ko lamang makapaghatid ng resulta. Pinapayagan kita. Ang 3 puntong ito ay inaprubahan ko ng buong buo. Ngunit sa korte bukas, tiyak na magsasabuatan ang mga opisyal na yon upang harangan ka. Paano mo balak buwagin ang sitwasyong ito? Parurusahan ang pasimuno. Hindi na pakikialaman ang mga sumunod lang. Unahin ang mga dugong bughaw na humahadlang upang magsilbing babala sa iba. Ang mga nagmamasid ay kusa ng mananahimik. Hindi na kailangang mandamay ng napakarami. Ang mahalaga ay maisakatuparan ang bagong patakaran. Bukas sa korte, ako mismo ang kikilos upang putulin ang mga ugat ng kasamaang ito na matagal nang naging pabigat sa ating bansa. Upang mapuno ang kaba ng yaman at mabigyan ng maayos na buhay ang 6 na milyong mamamayan. Desidido na ako sa pagpapatupad ng reformang ito. Isang tanong lang ang gusto kong itanong. Sino ang sasang-ayon? At sino ang tututol? Sumasalungat ako. Ito ay paglabag sa mga nakagisnang batas ng ating mga ninuno. Magpapalag nito sa pundasyon ng imperyo. May iba pa bang sumasalungat? Ako rin ay sumasalungat. Ang tradisyon ay hindi dapat basta-basta baguhin. Ang hakbang na ito ay tiyak na magpapabagsak sa bansa. Tumututol din ako. Ang bagong patakarang ito ay puputol sa mga ugat ng mga ginoo sa korte. Magdudulot ito ng pagkakawatak-watak. Magiging magulo ang buong bansa. Kahit mamatay ako, tututol ako. Iyo ang kusi on aliens nihilikan gin. Identify na den en ikat na main kon. Nilat sinwi, yay tuhay Manilan. Nuene ilay, niyu. Lin rin anay rangboy niyan man. Ali ram na di tise. Ni igit siya di ren tondeo kwayo sao. Ni iganega bokon. Bokon tawagit din muyan. Tabo ikon ene lanekathin Aya niming mi nigigyan sitin. Andane bao gikwan kian in send ni yan ay richa.
Ay galilay may in an icon ane la du gitu agent kahyangi. And then ang kuran van triumian. Ayag nigay no yan raway nitin raran na do. Nidadalong lay kos yam. Edan ama su triuyan ay. Enan no yan dandan enan ay yiranlan. Iye yan ay ito. Ene elen siyad niye e. Trong asiyan ni la ji kwet si diane anay. Nulay alad ay. Yitarayi kwan kungay gitise. Ang bagong patakaran ay nakipagkamay at nagbigay daan. Kapag hindi makapagsalita ng maayos, isara na lang ang bibig. Pinapanood ang bagong patakaran na inililigtas ang bayan mula sa apoy at baha. Wala ni isa mang makaunawa. Simula bukas, lahat ng bagong patakaran ay ipatutupad ayon sa ulat ni Luking. Ang mga humarang ay mapaparusahan. Kasama ang ilang tao ni Fang, kapwa mamatay. Ang emperador ay matigas ang loob at nais nang bunutin ang ugat namin. Kahit maamo o matigas, wala siyang kinakain. Kung hindi na niya iginagalang ang dating kabutihang loob, huwag na niyang sisihin kami kung gagawa kami ng hakbang na lampas sa normal. Binabato ng mga mararangal na angkan ang bagong patakaran. Halos lahat ay nagbitiw sa tungkulin at nilimas ang bahay. Pagkabulok ng pundasyong pinandigan ng daan-daang taon, isang iglap na gumuho. Ilang buwan pa lang mula nang ipatupad ang bagong patakaran. Laban. Nagsisimula ng magbunga ang reforma. Lumilinaw ang kabuhayan ng mga tao. Nagliwanag ang lahat sa bagong ayos. Panginoon. Ang patakarang ito, isang tabas lang, sa mga haligi mismo tumatama. Ito ang ugat ng pamilyang matagal nang nakaupo sa kapangyarihan. Isang hamak na opisyal lang na pangpitong ranggo. Pero naglakas loob pa ring guluhin ang aming angkan sa kabiserang lungsod. Hindi alam ang ibig sabihin ng buhay at kamatayan. Putulin ang aming pinagkakakitaan. Parang nakipagsabayan ka sa buong angkang marangal hanggang sa huling dagok. Ipadala ang utos sa mga lalawigan, magsanib puwersa ang butil at kalakal. Itulak pataas ang presyo ng bigas sa pamilihan. Gusto kong makita. Ano ang ipapanlaban niya sa buong angkan? Ginoong Lu. Ang pagpapatupad ng bagong patakaran ay parang kulog at bagyong humahagupit. Barya lang naman ito. Pero hindi pa rin nawawala ang pagkataong may malasakit. Ang kabuhayan ng ilang henerasyon ng angkan. Hindi mo pwedeng sirain sa kamay ng isang punong lalawigan lang. Ay! Sa pangongolekta at paglipat ng bigas, magdagdag ng patong sa bawat hakbang. Alin ba ang hindi kailangang gumastos ng sariling pera? 10 barya kada isang takal. Pati ang daan-daang bibig ng pamilyang Shay, gusto ninyong pagharapin sa lamig ng hilagang hangin. Kung gusto niyo bang bawiin ang buhay ng Ginoo, natural lang na ang bawat bahay ay magbigay ng buong galang bilang handog. Pero kung magpupumilit kayong kumilos ng mag-isa, mas malalim pa ang tubig sa iyong tiyan kaysa inaakala ng Ginoo.
Akusa. Ang pagpapatupad ng patakaran ay tuloy-tuloy, magpatuloy. Tapat at makatarungan. Loren, huwag kang masyadong lumabis. Talagang itinulak mo ang angkan sa bangin. Wala ni isa sa inyo ang may mapapala. Bangin. Sinira ninyo ang daan ng kabuhayan ng daan-daang pamilya sa mundong ito ng ilang daang taon. Ngayon, ang gusto lang ay bawasan ang perang dumi ng inyong bulsa. At kayo pa ang sumisigaw ng inhustisya at paghihirap. Ang angkan ay isa lamang kawal sa unahan. Ang tunay na paghihimagsik ay nasa daan na. Hinawakan nila ang sako ng bigas ng angkan. Hinding-hindi sila makakontento lang at titigil. Sang-ayon. Mabuhay ang aking emperador, mabuhay, mabuhay ng 10,000 taon, 10,000 taon, 10,000 taon. Ulat. Nakipag-ugnay ang tatlong tanggulan sa hedong sa mga natitirang tauhan ng mga angkan sa kabisera upang mag-alsa. Naghahanda na ng hukbo. Una nilang ipapadala ang mga piling kawal para sunugin sa gabi ang mga bodega ng butil at mga tanggulang bayan sa hangganan ng Nanjon. Ang 80,000 pangunahing puwersa ay nakatawid na sa hedong. Diretso silang sasalakay sa lungsod ng Nanjon. Nakipagsabuatan ang mga rebelde sa mga dating opisyal sa kabisera para maging loob ng kaaway. Sunugin muna ang bodega ng butil sa hangganan. Tapos ipadala ang hukbo sa timog. Lakasan ang loob. Nandito pa rin ang aking kamahalan. Kaya nakipagsabuatan sila sa mga dating opisyal. Para lituhin ang mga bagong kawal. Sunugin ang aming mga bodega. Hayagang pagtataksil. May maglalakas loob bang mamuno ng hukbo at lumusob? Wala pong kakayahan kaming mga lingkod. Humihiling po ang inyong lingkod na pahintulutan akong bumalik sa Nanjon upang pamunuan ang hukbo at durugin ang mga rebelde. Kamahalan, umaasa ang mga rebelde sa panununog sa loob ng mga bodega. Tantya nila, ang ating hukbo ay magtatago lamang sa loob ng lungsod. Katatapos pa lang nilang tumawid sa hedong. Hindi pa matibay ang kampo. Ito ang tamang oras para humina ang bantay. Sa tingin ko, kaysa maghintay at magdepensa. Mas mabuting tayo ang umatake. Sugurin natin ng direkta ang kanilang kampo. At sorpresahin sila ng hindi nila inaasahan. Nabaliw ka na ba sa pag-atake? Loren, bata ka pa. Nasunog na ang inyong imbakan ng pagkain. Naputol na ang inyong supply. Sumuko na kayo at buksan ang tarangkahan ng lungsod. Hahayaan kitang mabuhay ng buo. Dahil sa araw na tapakan ng 80,000 kong sundalo ang Nanjon, ay siya ring katapusan ng buhay mo. Ang tapang mo naman magsalita. Isang hamak na opisyal ng ikapitong antas. Sa halip na magtago sa loob ng lungsod at maghintay ng kamatayan, ay naglakas loob pang lumapit sa amin ng kusa. General, ang biglaang pag-atake mo sa gabi, at pagsunog sa isang bakanting imbakan sa hangganan, ay nagpapaniwala sa iyong wala ng supply ang Nanjon. Walang natatakot lumaban dito. Dinala mo ang 80,000 sundalo pababa ng timog. Ngayong araw, wala nang makakabalik pa sa inyo. Mga kapatid, sumugod kayo. Pugutan ang ulo ni Loren. Ang lahat ng salapi, pagkain, at kababaihan sa lungsod ay mapapasakamay ninyong lahat. Unit ng mga baril, handa. 3 putok ng sabay-sabay. Wasakin ang kanilang unahan. Ay! Hatiin ang pangkat ng kanyon sa 2 grupo. Basagin ang kanilang depensa sa harapan. Wasakin ang kanilang pangunahing kampo.
Ang lakas mong magmalaki dahil sa iyong mga kanyon. Anong klaseng galing ba yan? Kung lalaki ka talaga, itabi mo ang mga kanyon na yan. At maglaban tayo ng harapan gamit ang espada at sibat. Tuntunin. Bakit noong sunugin niyo ang aming mga imbakan sa gabi, hindi niyo inalala ang tuntunin? Hindi maaari. Ang aking 80,000 piling hukbo ng hedong. Paanong matatalo ng isang hamak na opisyal? Hindi maaari. Akala mo ba mapapagod ang Nanjun sa pagsunog lang ng isang imbakan? Hindi mo alam na ang mga imbakan ng opisyal at ng taong bayan sa Nanjun ay matagal ng puno. Bawat mamamayan ay may sapat na pagkain. Akala mo ba ay mahina ang maliit na bayan sa hangganan? Ngunit sa ilalim ng mga bagong patakaran, lahat ay handang ipagtanggol ang kanilang tahanan. Kayong mga pumatay sa taong bayan at nanggulo sa mga lokal na lugar. Simula nang kayo ay nag-alsa at mapangahas na sumalakay sa kanluran ng ilog, ay itinakda na ang inyong pagkatalo. Magtataksil sa bayan, sa gitna ng gulo, pugutan ng ulo sa harap ng lahat. Iparada ang mga ulo sa 3 lalawigan ng hedong, bilang isang matinding babala. Ang labanan sa hedong ay nagpatunay na sa lakas ng mga bagong sandata. Simula ngayong araw, ang pangangasiwa ay isasama na sa 13 bayan sa hangganan. Ayon sa mga pamantayan ng Nanjun, magtatayo ng mga unit ng artilerya, magbibigay ng mga modernong kanyon, palalakihin ang hukbo ng 3 ulit, na nakatuon sa paggawa ng mga bala at kagamitan. Sinumang hindi magsanay ng maigi, at magpapabagal sa usad ng pagbabago, ay papatawan ng parusa ayon sa batas militar. Masusunod po, VU. Ang pagbabago sa hukbo ay ipapatupad sa loob ng 1 taon. Ang unit ng mga baril ay babaguhin ang pormasyon, at maglalagay ng mga kanyon na pwedeng ilipat. Ibibigay ito sa buong hukbo. Ang hukbo ng dayong ay malakas at agresibo. Sumuko na ang mga sundalo sa lungsod ng Nanjun. Ang hukbo ng dayong ay tila nagbago ng husto. Ang mga sementadong kalsada ay nagdurugtong sa bawat bayan. Pabilis ng 3 beses ang transportasyon ng supply at armas. Ang depensa sa hangganan ay nagiging hindi na matitinag. Mayroon tayong maayos na pamumuhay sa loob, at matibay na sandata sa labas. Hindi na ang dayong ngayon ang dating bansang basta pinagtatangkang lusubin ng kahit sino. Mabilis na ulat mula sa hangganan. Ang dakilang kanang Tatar ay personal na pinamumunuan ang 30,000 kabalyerong may baluting bakal. Samantalahin ang pagpapalit ng bantay sa hukbo ng hangganan. Pasukin ang hilagang hangganan. Nabuwag ang 3 lungsod ng sunod-sunod. Ang hukbo ay nasa Yunzhou na. Sinunog, pinatay at sinamsam nila ang lahat sa dinadaanan nila. Lubhang marami ang namatay at nasugatan sa hanay ng taong bayan. Ang mga Tatar sa hilaga. Nabubuhay pa rin sila sa lumang paniniwalang hindi matatalo ang kabalyeryang bakal. Sinamantala ng mga Tatar ang kahinaan at biglang sumalakay. Sinamantala ng mga Tatar ang kahinaan at sinamantala ng mga Tatar ang puwang at ang hukbo ay nasa Yunzhou na. Mga ginoo kong mahal na opisyal. Sino ang handang mamuno ng hukbo at sumagupa sa kaaway sa hilaga? Ipinasusumite ko na muna ang taunang tributo bilang pampatahimik. Pagkatapos, sa kaunti-unting magpadala ng hukbong imperial sa kabisera at planuhin ang susunod na hakbang. Kamahalan, hindi mabibili ng taunang tributo ang kapayapaan sa hangganan. Lalo lang nitong pinapataba ang gana ng mga Tatar. Hiling ng inyong lingkod na pangunahan ang batalyong may mga sandatang pandurog mula Nanjun at agad na umabante pahilaga. Gawing pein ang lungsod ng Yunzhou. Durugin ang 30,000 kabalyerong bakal na yan. Paano mapipigilan ng batalyong may mga kanyon ang 30,000 kawal na nakasakay sa kabayo? Ang kabalyerya ay mahusay sa pagsalakay pero takot sa putok ng kanyon. Mahusay sila sa labanan sa bukas na pok pero mahirap lupigin ang matibay na lungsod. Hindi na kailangan ng inyong lingkod na humabol. Kailangan lang nating hindi sila makasugod at hindi rin makaatras. Sisiguraduhin kong makakarating sila ng buhay pero hindi na makakauwi. Mabuti. Itinatakda kita bilang tagapayo sa paglalakbay ng hukbo sa hilagang hangganan. Taglayin mo ang selyo ng kapangyarihan at pamunuan ang garison ng Yunzhou. Umalis ka agad patungong hilaga ngayong araw. Mga duwag ng gitnang kapatagan. Nakasanayan na ninyong magkubli lang sa loob ng lungsod at mabuhay ng palihim. Ngayon, lakas loob pa ninyong lumabas para humarap sa kamatayan. Saan man dumaan ang aking kabalyeryang bakal. Ni damo ay walang tutubo. Hintayin niyong madurog ang hanay ng inyong hukbo.
Walang sinuman sa buong Yunzhou ang makaliligtas. Tatlong salitan ang putok ng mga mosketero. Pigilan ang pangunahang hanay. Anong kinatatakutan nyo? Kaunti lang ang kaya ng mga bala. Sugod pa rin, itutok ng mga kanyon ang kanilang layon sa gitnang hukbo ng kalaban. Sabay-sabay na putok. Dalawang pakpak, sabay na kumilos. Hindi na kailangang habulin ng malayo. Tipunin ang mga bihag. Tiyakin ang bilang ng naging bunga ng labanan. Dalawang pakpak, sabay na kumilos. Hindi na kailangang habulin ng malayo. Tipunin ang mga bihag. Tiyakin ang bilang ng naging bunga ng labanan. Maswerte akong hindi nabigo ang atas mo. Napatay na ang dakilang kanang Tatar. Ang mga tribo sa kapatagan ay nagsusumite na ng mga ulat ng pagsuko at katapatan. Maaari nang mapanatiling ligtas ang hilagang hangganan. 100 taon ng kapayapaan. Si Ginoong Lu ay nagtaboy sa kaaway ng 1,000 li. Hindi matatawaran ang kanyang naging ambag. Pagbalik mo sa palasyo, ako mismo ang magdiriwang para sa iyo. Duke Zhenguo, ang prinsipe na kapantay ng hari. Handa akong ibigay sa iyo ang matataas na posisyon at saganang kayamanan. May taglay kang talinong kayang yumanig sa langit at lupa. Hindi ba sayang ang ganoong talino kung sa maliit na tungkulin lang mauwi? Kamahalan, napakalawak ng mundong ito. Natural na may mahuhusay na ministro na sasabay at susuporta sa mga bagong reforma. Ngunit ang taong bayan ng Nanjun. Nasanay na silang naroon ako. Panahon ng maglipat ng palay ang mga palayan sa Nanjun. Naghihintay ang mga bagong kagamitang pansaka sa mga pagawaan para subukan. Naghihintay pa ang mga batang nasa paaralang kawanggawa na makabalik ako para tingnan ang kanilang pag-aaral. Nasa maliit na bayang iyon ang aking pinagmulan. Ito ang hangarin ko sa buong buhay ko. Wala nang iba kundi ang bantayan ang taong bayan ng isang lupain. Ang bawat isa ay makakain ng busog at makapag-aral. Ngayong nagsimula na ang mga bagong reforma. Sa huli, magkakaroon din ng kapayapaan ang buong mundo. Natupad na ang aking hangarin. Lahat ng tao ay patungo sa mas mataas na kalagayan. Pero ikaw, matapos magtagumpay, kusa kang umatras. Ni kaunti, wala kang pagkapit o panghihinayang. Maaaring manatili sa mundong ito ang iyong mga nagawa. Pero sa huli, hindi kayang manatili rito ang iyong sarili.